Hello everyone! This is Jayan and welcome sa aking channel. Sa videong ito, isi-share ko sa inyo kung paano ko na-process ang aking Indian Tourist Visa. Kung interesado ka, please keep on watching! So yung video na makikita nyo was during the time na nasa airport ako after ko ng pag-submit ng aking application for the Indian Tourist Visa. Nag-decide ako na gumawa ng video during my process doon na sa airport para fresh pa sa utak ko kung ano yung mga napagdaanan ko, ano yung nangyari during that day para ma-share ko sa inyo ng buo at makatulong ako sa inyo kung paano mag-process ng Indian Visa. For the information of everyone, may dalawang klase ng visa papuntang India. Yung isa is the e-visa or the electronic visa, and then the other one is the regular or the sticker visa. Yung e-visa, yun yung visa na para sa mga turista na gustong pumunta sa India in less than 1 month. And yung regular or sticker visa is yung visa na pangmatagalan. Maximum is 6 months. Yun yung visa na in-applyan ko, yung regular na visa na good for 6 months. So, ang process na ito is applicable lang sa gustong pumunta sa India ng pangmatagal. Wala kasi ako masyadong idea regarding sa e-visa, but I believe e-visa is done through online. So, you can search sa online how to apply for the e-visa. After kong pumunta sa BLS International, bumalik na ako dito sa airport para hintayin yung flight ko. So, naisipan ko na dito ko na lang gawin yung chika ko regarding with my Indian Tourist Visa processing. A few weeks ago, naisip ko na gumawa ako ng video regarding sa pag-process ko nung first time na pumunta ako sa India, yung pag-process ko ng Indian Tourist Visa. Buti na lang, hindi ko siya nagawa. Since the last time na nag-process ako ng Indian Tourist Visa, may mga changes pala sa ngayon. So, ang video ko na to, lalabas to or i-upload ko to at the time na ma-receive ko na yung visa ko or maybe ando na ako sa India, because who knows, there are a lot of possibilities pa na what if, kaya hindi ko pang uunahan. So, gagawin ko lang to in advance so that later, ma-share ko sa inyo kung ano yung nagawa ko. So, mag-start ako. Since I am from Bacolod, so, nag-travel pa ako by plane, Bacolod to Manila. And then, my flight from Bacolod was 5:25 a.m. Dumating ako dito, malapit nang mag-7 kasi delayed yung flight. Tapos, nag-grab lang ako papuntang PLS. It cost me 210 pesos papunta doon sa PLS International. So guys, na-mention ko din sa previous kong video na for the submission of the Indian visa, hindi tayo directly na pupunta sa Indian Embassy sa Manila, kundi pupunta tayo sa BLS International. Yung BLS International ay siya yung parang receiving point ng lahat ng application ng visa papuntang India. So, tayong mga applicants, doon tayo magsasubmit sa BLS International, and then yung BLS International ang magpo-forward sa Indian Embassy. After ma-approve doon sa Indian Embassy, ibabalik nila yon sa BLS International at re-release ng BLS International sa lahat ng applicants yung mga documents. Again, change position tayo guys kasi hindi pala pwede dun sa napwestuhan ko kanina. So, continue. Yun, from Naiya Airport, nag-grab ako papuntang BLS International. I arrived there before 9 a.m. and opening nila is 9 a.m. So, nag 9 a.m. na, nasali ako sa first 10 batch na nakapasok. Yung pinaka-last, ako yung ika-number 10. So, syempre sa pila, huli ako. And then, nagpila pa sa pag-log in. So, ako yung pinaka-huli. So, yung elevator, pagpasok ko, ako yung pinaka-huli. So, andun ako sa pinaka-end, sa pinaka-door na side. So, pag-open ng elevator, nasa 9th floor na, ako yung unang lumabas. Ako yung unang nakapasok
sa pinto ng BLS International. Ako yung unang nabigyan ng number. Actually, hindi una kasi number 5 ako. Pero sa pagpasok, ako yung yung first. So, ayun, for the processing, it took me, like nakapasok kami 9, and then natapos ako before 10, ako sa isang nakilala kong friend. So, hinintay ko siya na matapos siya. So, yun, yung sa update regarding sa visa, yung pag-process ng visa, pupunta ka first sa website ng BLS International. Yung website nila, ilalagay ko lang dito sa screen. So, ang una mong gagawin if mag-apply ka for an Indian tourist visa, pupunta ka sa website ng BLS International. Nandiyan ang link para sa online application form. So, kailangan mo mag-fill out ng application form sa BLS International na website. And dapat i-attach mo yung 2x2 photograph na required para sa application form. Sa guidelines ng website ng BLS International na how to apply, nakalagay doon yung mga requirements. Meron dito yung application form, yung uploading of photographs, yung required na picture, then passport with minimum validity of 6 months, photocopy of passport, copy of reservation ticket and not confirmed ticket. Nalagay niya rito, reserved ticket lang, hindi confirmed. Then proof of financial standing, invitation letter from family, friend, or sponsor in India, financial statement of family or sponsor in India, and then passport photocopy of sponsor. And guys, hindi na ito yung updated na requirements. Hindi updated yung website ng BLS International ngayon. Nung nasa counter na ako, number ko na yung tinawag. Sinabit ko lahat ng required documents na nasa website nila. And yun rin yung mga documents na sinabit ko before. But then, binalik sa akin yung invitation letter. Ito yung itsura na invitation letter. This one. Yung invitation letter na galing sa sponsor ko. And then, yung bank statement niya and then yung passport copy niya. Binalik ko yun. So, ayan guys, binalik sa akin yung invitation letter, yung bank statement, tsaka yung passport copy ng sponsor ko since bagong policy ng Indian Embassy na magbe-base sila regarding sa personal standing ng isang applicant at hindi sila magbe-base kung sino yung sponsor mo sa India. So, yung pagbabasihan lang talaga nila is if you are capable na pumunta sa India or hindi. So far, yung required lang na requirements to submit during your application of tourist visa is yung application form mo, photograph, yung picture mo na 2x2, yung financial statement mo, yung reservation ticket na two-way, yung papunta mo doon and pabalik doon, reserved only. Mistake yun nila dito na copy of reservation ticket. And then, yung photocopy ng passport. And yung passport mo pala, i-disregard na yung invitation letter or sponsorship or bank statement ng friend mo or relative na sa India. And then, for the photograph, nung first kong pag-apply ng visa, yung photograph ko is yung photo paper na rough. Nakita niyo yung rough, hindi yun allowed. So, this time, nagpaprint ako ng yung shiny lang siya, yung plain. And then, yung ending, yung picture ko daw is masyadong malapit. So, kailangan rin niyang i-reprint. Kasi daw sa pag-print ng visa, masyadong malapit yung pictures. Nagbayad na naman ako for reprinting. Yung sa photograph lang, take note nyo lang na hindi yung rough na photo paper at saka wag masyadong malapit yung picture. Kasi for that reprinting, nagbayad ako ng
132. Okay, to continue guys, pakat-kat yung discussion ko kasi may announcement, may dumarating ng mga passengers na umuupo sa tabi ko, kaya nakakat din yung discussion ko. So, proceed ako sa visa fee. Yung visa fee ko is 5,502 pesos kasi 6 months. Yung in-applyan ko, 6 months, and then 280 for the 4-year kasi nga papadala ko na lang dun sa amin kasi mahal yung ticket papuntang Manila from Bacolod, and then photocopy and for the photo printing. So total na nabayaran ko is 5,921 pesos. And then guys, yung additional nilang services, meron silang SMS alerts. It means may ma-receive kang messages or SMS alerts if kamusta na yung process ng visa, kung nasaan na yung visa mo or ma-approve ka. So, i-relate ko lang because nung time na nag-apply ako ng visa ko last year, yung first ko na application ng Indian Tourist Visa, nag-apply ako noon Feb 13. So, Feb 13 ako nag-apply doon, morning din. And then, in-avail ko rin yung SMS alerts. And then, Feb 13 din, on the same day, naka-receive ako ng SMS notification. Sabi, your visa application has been registered successfully. Your application number is blank, like this, like that. And then, on my next SMS na na-receive ko, same day rin, Feb 13, 2018, your visa application is processing at the embassy. So, meaning, on the day na nag-submit ako, finorward din doon sa Indian Embassy on the same date. And then, next, kung SMS na na-receive was Feb 21, your application number has been processed and is ready for dispatch via courier. Ibig sabihin pala nito, na-process na yung visa mo. Kasi that time, last year, na nag-apply ako, hindi ako sure if anong ibig sabihin niya ng process. Na-process ba? Pero hindi na lagay dito if approved or denied. So, tinawagan ko pa yung BLS to ask regarding my visa, if approved or denied. Pero hindi nila masagot kasi daw maraming application, maraming silang passport na check, blah blah blah. So, naghintay na lang ako kung kailan ko ma-receive yung passport ko, kung makita ko na may visa doon or wala. And then next na SMS kong na-receive was Feb 23 na good afternoon, Miss Jayan, your document with tracking number blah 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 from BLS is now ready for pick up here at Breadco doon sa Tugo yung courier service. So, ayan, Feb 23 ko nakuha yung passport ko at saka Feb 23 ko lang na sure na may visa talaga ako kasi nakita ko na yung passport ko with the visa on it. Pero yung sa passport ko, yung sticker na visa, yung nakalagay doon na issue date was Feb 20. So, nag-submit ako Feb 13. Yung approval na-issue yung visa ko was Feb 20. So, 13, 14, 15, 16, 15, 18, 19, 20. So, 7 days na-process yung visa ko. So, hintayin na lang natin if baka same lang din ngayon yung processing ng visa. Anyways, i-update ko na lang kayo kung kailan ma-approve yung visa. So, additional information lang guys, for first-timers na mag-a-apply for an Indian tourist visa, kailangan yung magbigay ng inyong biometrics or your fingerprints. But since second time ko nang mag-apply for an Indian tourist visa, sinabihan na ako nung nasa counter na ako na hindi ko na daw kailangang kuna ng fingerprints. So, after ng submission ko, then nagbayad ako, and then evaluation ng nasa counter, sinabi na ako na tapos na, pwede na akong makaalis. Then, nagtanong pa ako, bakit hindi na ako kailangan ng fingerprint? So, sabi niya, since you already have record previously, hindi na kailangan ng fingerprints. So, for first-timers, kailangan yung magbigay ng biometrics nyo for the application.
So, ayun guys. Yun yung pag-process ko. And then, andito na siya. So, pakita ko sa inyo yung visa ko. So, ito yung visa ko. Kasi ang pangit ng picture ko. Additional akong discussion regarding sa pag-process. Nag-apply ako noong March 27, 2019. And naka-receive ako ng SMS alerts. Sinabi ko 'di ba na may additional na service yung BLS International na SMS notifications na i-notify ka nila if kamusta yung process mo. Before, naka-receive ako, 3 beses pa ako naka-receive ng pag-process ko ng India, ng pag-process ko ng visa ko. But this time, 1 beses lang ako naka-receive ng text message. So, March 27 ako nag-apply and then naka-receive ako ng message March 30. It was Saturday. So, yung hinintay ko lang was 27, 28, 29, 30 or 3 days. 3 days lang hinintay ko na ma-receive yung message na galing sa courier. Wala na yung your visa was being processed in the immigration, Trува. Wala na. Directly na lang on the day na nasa Bacolod na yung aking documents. So, sabi, good afternoon, Miss Jayan. This is from To Go Express, Bacolod. Your document from BLS International is now ready for pick-up here at Redco Port. So, kinuha ko siya kasi sabi dito, we only have 3 days to hold your document. Thank you and God bless. So, then excited din ako malaman if kamusta yung visa ko. And so, kinuha ko March 30. So, pagkuha ko ng March 30, andyan na yung visa ko. So, na-approve yung visa ko, yung date of issue ng aking visa was March 29. 27 ako nag-submit, issuance was 29. So, 27, 28, 2 days lang yung process. Maybe madali compare noong first time ko kasi may information na ako. Hindi lang ako sure how they do it, but feeling ko ganun kasi may record na ako previously. And then, same pa din, multiple yung entries ko. And then, date of expiry is after 6 months. Kaya ako sinabi na yung photograph ko, ito kasi yung picture ko. Ito siya. So, first, rough na photo paper, hindi pwede. And then, pag ganito daw, masyadong malapit. Kaya, ganyan siya. Kaya, ganyan yung picture ko. Parang masyadong malapit. Kaya, reprinted na to actually. Kasi, pag hindi niya siguro to ni-reprint, mas malapit yung mukha ko sa visa. Kaya, ni-reprint niya, pero ganun pa rin yung distance ng itsura ko. Kaya, i-check nyo yung specification sa BLS International, yung distance ng itsura, yung distance ng pag-capture ng ID picture nyo. Because yung first ko na visa, diba sabi ko, nagpa-reprint ako kasi hindi pwede yung rough paper. So, meron, good thing sa BLS International, meron silang photo booth. Doon na sila magpipicture sa'yo. So, ito yung picture ko previously. So, medyo malayo siya, diba? Kasi alam nila kung ano yung distansya ng picture. But then, for the photograph, kailangan mo magpa-picture in advance kasi i-attach mo yung picture mo doon sa application form. And speaking of application form, ito yung itsura ng application form. Yung i-upload mo yung picture mo. So, dito, malalagay dyan pag na-upload mo na. And then, kailangan mo yung original na photo para dito. And then, yung signature mo dito. Ito yung, parang ganito yung itsura. Ito yung application form ko na print out ko. So, online application sa BLS International na website. And then, attach or upload your photograph. And then, have your hard copy na photograph, then i-attach mo siya dito, and then may column or may box dito na for signature. And guys, if may question kayo regarding sa application form or gusto nyo ng thorough na explanation or
step-by-step na pag-process ng application form. Comment down kayo kung gusto nyo kasi I'm willing to help as much as I can sa pag-fill out ng application form. And then, next point, yung invitation letter. Sinabi ko earlier na hindi na nila ina-accept yung invitation letter, bank statement, and photocopy ng passport ng sponsor mo sa India. But then, I was glad na meron pa rin ako nito ng invitation letter kasi nagamit ko siya during the time na dumating ako sa immigration dito sa India. And i-discuss ko yung nangyari sa akin at paano naging helpful or somehow nagamit ko itong invitation letter. I suggest na pag magpupunta ka dito sa India, though hindi required yung pag-submit mo ng invitation letter, ng passport at saka bank statement ng sponsor mo sa India, I suggest na dalhin mo pa rin siya or humingi ka ng invitation letter sa sponsor mo dito sa India kasi sa part ko, kinailangan ko or I was glad na I have my invitation letter kasi na-interrogate ako sa immigration. So, if you are also interested to watch kung ano yung nangyari sa akin during my trip from the Philippines to India, abangan nyo yung susunod kong video. I-discuss ko doon yung anong nangyari sa akin at isasabay ko kayo sa pagpunta ko dito sa India. Ayun guys, if ever may mga information akong na-miss or mga questions na gusto nyong masagot ko, comment kayo kasi I'll try to make a video regarding with all your questions and inquiries sa pag-process ng Indian visa. And if this video was helpful to you, I hope you could give me a thumbs up. And I hope you can subscribe to my channel and sasabay ko kayo sa journey ko dito sa India. So, this is it for this video guys. Thanks for watching. Have a good day.